Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Pahayag ito ni ex-senator Antonio Trillanes. Umamin na pangamba nila, this is our last chance, make it or break it itong taon nito. After this, pag hindi sila nagtagumpay laban kay VP Sara, wala na. Dead end na. Inamin ni dating Senador Antonio Trillanes IV na maaring ang 2026 na ang critical at posibleng huling pagkakataon upang papanagutin nila ang kampo ng mga Duterte. Kasabay ng babala na kapag nabigo ito, lalo lamang lalakas ang kanilang puwersang pampolitika patungo sa 2028 elections. Sa isang panayam, diretsahan niyang nilarawan ang sitwasyon bilang isang make or break moment. Ito ang kanyang payag. Itong 2026 make or break na ito, pag hindi mapanagot yung mga Duterte ngayong 2026, ay palakas na yan sila ng palakas in the lead up to the 2028 election. Salamat naman sa tamang assessment ng ex-senator. Agree ako. Kaya galingan ninyo. You have the whole year. Pag hindi ninyo natanggal ngayon, wala na talaga. Kasi 2027, mag-file ulit sila ng impeachment. Wala na yan. Lalong mag-ano na ang mga tao, pati mga lawmakers, alanganin na. Naghahanda na yan para sa election by next year. Ngayon nga eh. So, anyway, ngayon po ang hearing sa Committee on Justice at napag-alaman natin na despite sa mga pronouncement ng chairman o chairperson, Congressman Luistro, na hinihikayat niya na dapat personal na mag-attend ang ating VP Sara, wala. Deadma. Nag-announce na ang kampo ni VP Sara na hindi siya mag-a-attend sa hearing. Who you? Sino kayo? Mga piskal lang kayo. Hindi kayo ang mga judges. Kahit ako, kung ako yung vice presidente, hindi rin ako mag-attend. Lalo na ngayon na klarong-klaro na nasa fishing expedition sila ngayon. I can just imagine yung pagkadismaya nila. Ayan, sina Dilima, Luistro, Redon, Shell Jokno, sino pa yung mga... Sigurado, madidismaya yan. Kaya pagtatawanan lang sila ni VP Sara sa hearing na ito. Kasi kung sa normal na korte pa o kaso-kaso, nasa stage pa lang tayo ngayon ng piskalya. Preliminary investigation ang tawag dyan sa piskal. Na pag inireklamo ka ng isang tao, you're required to submit your counter affidavit. So pag nandyan na yung counter affidavit, titimbangin na ng piskalya kung may probable cause. Kung wala, diretso basura, ang complaint, wala na, tapos na. Kung may probable cause naman, iakyat sa korte, doon ang trial proper. So bahala ng korte na mag-determine ng guilt. Ang ginagawa ng piskalya is probable cause. Kaya itong Committee on Justice, probable cause lang. Hindi pa sila nakapag-hearing. Nagsasabi na ang ilang kongresista na sigurado daw sila makakuha ng 1/3 of the congressmen, total congressmen, para mag-endorse. Kaya, parang lutong makaw na. So, bakit pa ako mag-attend kung ako yung nasasaktan? Kaya hindi na. So, anong chances? Ito, aakyat talaga sa Senado ang impeachment
case ni BP Sara. So anong chances na makukonvict siya sa ano? Yan ang dapat alamin ni ex-Senator Trillanes. But I believe, alam na nila. Hindi na mo naman kailangan na maging graduate ka pa ng anong kurso niya na. Tingnan mo na lang mga senador. Ang daming ayaw sa impeachment yan. Kaya malala ko tuloy yung isang political strategist ni Mr. Lito Banayo. Projection niya, 16 senators will acquit BP Sara. Yung 8 lang ang para sa conviction, alanganin pa yung iba. Sabi niya, 4 lang ang siguradong senador na mag-vote for conviction. So, sino-sino yung 4? Soto, Lacson, Hontiveros, Pangilinan. Pwedeng isama mo na si Bam Aquino. 5. Yung 2 Tulfo brothers, baka mag-abstain. Sino ba yung pang-8? Hindi ko na maalala. Basta yung 16, ano yan? For acquittal, according to Mr. Lito Banayo. And I agree. Siyam lang ang kailangan ni BP Sara para sa acquittal niya. Yung minority block na siyam, solid na solid yun. Ano pa bang? Wala na. Tapos ng boxing. Kaya kung makikita nyo ang demeanor aura ni BP Sara, parang wala siyang problema. Kita nyo, maliwalas, magandang mukha, katawa, smiling. Kumpara sa presidente, tignan nyo ang mukha ng presidente. Ang daming kulubot. Makikita mo na punong-puno siya ng stress. Minsan nakakawa. Kaya lang, ginusto niya naging presidente, di talagang atupagin niya ang problema ng bansa. Lalo na ngayon, may energy crisis. Nako, ang hirap ng kalagayan natin ngayon. So, dito natin matetesting yung tunay na galing ng Pangulong Marcos Jr. Sinasabi ng iba, siya daw ang pinaka-the best president. Sige, ito na, real test. Ang ating Tatay Digong, napatunayan niya, COVID-19 at saka Marawi crisis, na-handle niya very well. Ang Pangulong Marcos, tingnan natin. Normal lang ang lahat. After so many weeks, saka lang nag-declare na siya ng state of energy emergency. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang among gihatagan o gero. So mag-atop na ni siya karon sa iyang balay. Og karon mo na ni ang iyang pag-aatupan sa natagaan na mo og gero. So mag-atop na ni siya karon. Og muna ni giloagon lang sa iyang balay. So kuang gid kaayo, gamay gid kaayo. Og dito sa silong ang loto. Og karon tungod sa kagamay sa ilang balay, mo ni ang ilang kusina. So mga buslot na gyud ang yero, ipang sumpay-sumpay lang kani ng mga yero. Ilang ani. So gamay gyud kaayo. Tungod sa kagamay sa ilang balay, diri na sila sa naog magloto. Ano ni ang itsura sa iyang lutuan.
ug karon naman na gyud ang pag-atop ang among gihatag nga yero. So di na gyud sila mo. Salamat sa Ginoo sa pag-atop namo sa tabang sa amo. Salamat kaayo. Salamat ka.